Meron tayong technique na ituturo sa inyo na ang tawag dito ay getting on the balcony o sa Tagalog ay akyat ka sa balkonahe, no? Yung pangalan na yun ay galing dun sa ah, sa ehemplo ng kung kunwari may sayawan, di ba? Sayawan, disco, baile, kung sa piyesta, di ba madalas may sayawan o kung ano man yung salita doon sa sayawan, no? Sa iba't ibang salita natin sa Pilipinas. Pero may sayawan sa baba, di ba? Mga tao na nagsasayawan, nagsasayahan, okay? At habang nandyan yung leader, meron siyang nakikita, no? Kung kunwari, yung leader nandyan ka, kasama ka sa level nila, kita mo kung ano yan nandito sa sayawan mismo, sa dance floor, no? Na, na napapaindak ka rin sa tugtog, di ba? Maaring yung energy doon sa sayawan natatangay tayo doon, no? Pero mahalaga rin na ang leader ay may kakayahan umakyat sa balkonahe. Kunwari may bahay diyan, di ba? Tapos may balkonahe, akyat yung leader dito para natatanaw niya kung ano yung nangyayari sa baba. Okay? So, uh, so ito yung tinatawag na getting on the balcony o akyat tayo sa balkonahe. No, yung balkonahe, hinahambing natin yung pananaw ng leader na nakita yung kabuuan sa pag-aakyat sa balkonahe para makita mo yung mas malawak na nangyari. No? Mula sa balkonahe, nakita mo, ay, meron palang grupo doon na nagiinuman na lang doon sa likod. May grupo dito ng mga teenager na naghaharutan, di ba? May grupo dito ng mga matatanda na hindi natutuwa doon sa naiingayan sa tugtog, hindi pang henerasyon nila. Yung mga ganong klaseng obserbasyon ay mas makikita natin mula sa taas, mula sa balkonahe, no? At tulad yun sa leadership na itong dance floor, no, pag sayawan, para yung isang karanasan rin ng leader pag nasa meeting ka, nagkakataasan na ng boses, no, nagkakasisihan o na-frustrate na dahil nahihirapan na yung grupo. Pwedeng staff meeting yan, pwedeng committee, pwedeng board meeting, no? Nahihirapan na silang intindihin kung ano nangyayari, no? Kung kunwari may pumalpak, may sumablay, nauuwi sa sisihan, samaan ng loob, okay? At yun yung parang dance floor, no? Natatangay tayo sa energy ng grupo doon, no? So habang nandun bilang leader, mahalagang may kakayahan tayo na parang umatras, no? Kahit na nasa gitna ka ng board meeting o committee meeting, nagtataasan na ng boses, kita mong nakakunot na yung mga noon na mga kasama mo, para may kakayahan kang umatras. Kahit na hindi ka alis doon, no? Parang naisip na yung utak mo ay may kakayahang umatras, di ba? Maaring huminga ka na malalim. Tapos atras ka, tapos tignan mo yung mas malawak. Ano ba talagang nangyayari dito? No? Bakit tinataasan ng boses ni Sir Fred si Aling Maria? Diba? So, hindi ka natatangay doon sa emosyon, kundi naka-atras ka, tapos mas sinatsaga mong intindihin ano ba talagang nangyayari dito, no? Yung mas may malawak tayong pananaw, pagtingin doon sa kabuuan na nangyayari para mas maintindihan natin kung ano talaga nangyayari sa meeting ngayon, no? Tapos, pag mula sa balkonahe, pag medyo na intindihan mo na kung ano nangyayari, mahalagang nakakabalik ka dito sa dance floor, no? Aakyat ka, atras ka, pero babalik ka rin doon at makipag-engage, no? So kung sa meeting ka, pag medyo nakita mo na kung anong mas malawak na nangyari, posibleng babalik ka na, tapos mag-raise ka ng hand, magpapasok ka, hihirit ka para umusad yung trabaho ng grupo.
Okay? So, yan ang getting on the balcony at in-encourage namin kayo na i-practice niyo yan kahit 3 beses kada meeting. No, hindi nyo kailangan sabihin sa kanila na umatras kayo at binabasa niyo yung kabuuan, pero kahit na kayo lang, no, habang nasa gina kayo ng meeting, subukan nyo. Posibleng hinga lang kayo na malalim para lang yung utak ninyo ay masanay na parang umaatras na. Tapos titignan nyo na yung mga iba. Tapos tatanungin nyo sa sarili nyo, ano ba talaga nangyayari dito? No? Ano ba talaga yung trabaho natin? No? Ano ba talaga ano yung pwede kong ihirit dito sa meeting para maumusad yung trabaho at yung usapan. Okay? So yan ang getting on the balcony.